kung saan sa wakas, handa na siyang maging isang disipulo. Tuwang-tuwa naman ang lalaking ito si Yexing. At nang siya ay maging disipulo na, agad na lumitaw ang notification sa kanyang system, binabati kita. Sa wakas, matapos maitatag ang iyong sekta, natanggap mo na ang iyong unang disipulo. Bilang kapalit, makakatanggap ka rin ng mga gantimpala. Kaya't sumayaw, kumanta, magsaya ka ang ibig kong sabihin, mag-enjoy ka, kaibigan. Masaya niyang sinabi kay Yulian na sige, maghintay ka rito ng 2 minuto, aalis lang ako saglit at babalik agad. Dahil sa sobrang pananabik, pumunta siya kung saan. Masaya siya dahil sa wakas ay may disipulo na siya, at sabik na makita kung ano ang igagawad sa kanya ng system. At agad na ibinigay ng system ang gantimpala, mga aklat. Hindi ito mga aklat ng martial arts, mga ordinaryong libro lang. Sa unang tingin, iyon ang inakala niya, ngunit sa katotohanan, hindi sila ordinaryo. May mga aklat tungkol sa musika, isang may pamagat na A Journey to the West, at maraming libro tulad ng mga cookbook, at mga simpleng aklat na katulad noon. Pagkatapos ay may mga asisi pa. Sa mga asihu ay mayroon ding mga kwento, mula sa iba't ibang manhua, maraming kanta, at iba pa. Lubos na nalito ang kanyang isip. Sige system, nakapagtatag na ako ng sekta, nakakuha na ng disipulo, dapat sana ay isang aklat ng martial arts ang ibinigay mo. Anong klaseng walang kwentang mga libro ito na ibinibigay mo sa akin? Naguguluhan na ang isip ko. Kung totoong tao ka lang dito, isinusumpa ko, bubugbugin kita ng husto. Ngunit napansin niya, nga pala, nakita ko saglit na nag-ulat ang sistem ng 5 miyembro, paano nangyari iyon? Naaalala ko na 3 lang sila dati, ngayon nadagdagan ng 1, dapat 4 na, hindi ba? Titingnan ko ulit, baka nagkamali lang ako ng tingin. Suriin muli. Sinuri niya ulit, at totoo nga, 5 ang nakasulat. Napatanga siya, teka, bakit 5? Paanong ang pagtanggap ng isang tao ay mabibilang na 2? O baka may mali sa sekta ko? Siguro may kinalaman ito sa matabang lalaki na tinanggap kong disipulo, wala siyang normal na kakayahan. Siguradong may nangyari. Kailangan kong pumunta at suriin. Kaya tinawag niya si Yulian, hoy, oras na para umalis. Naisip niya, yung matabang lalaki, mataba, siguradong may problema sa matabang lalaking iyon, kailangang suriin. Sa mga sandaling iyon, handa na ang tiyong bangkero, sinabi niya, sige, Master Yexing at pati na rin ang bagong dating na miyembro, halina kayo sa bangka, handa na tayong umalis. Si Yulian ay sabik na makarating sa sekta. Ngunit sinabi ni Yexing, tiyo, ganito na lang po, ihatid niyo na lang muna si Yulian. Darating ako pagkatapos ng ilang araw, mga 2 araw pa. Nagulat si Yulian. Ano-anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin hindi kayo sasama sa akin. Ipadadala niyo ako mag-isa? Master, totoo po, wag niyo pong gawin yan. Natatakot ako. Sinabi niya, hindi, wag kang kabahan, bakit ka natatakot? Sige na, hindi mo kailangang mag-alala. Nais kong manatili rito dahil sa Jinping City na ito, matagal na akong hindi nakakabalik, maraming masasarap na pagkain at inumin dito na matagal ko nang hindi natitikman. Kaya't magpapahinga ako rito ng 2 araw at mag-i-enjoy sa lahat. Natatakot si Yulian dahil wala na siya sa ligtas na dating tirahan at hindi pa kasama ang kanyang master. Nag-aalala siya na baka hanapin siya ng kanyang pinakamalaking kaaway na si Ansuyun at patayin siya. Pinakalma siya ni Yexing, huwag kang mag-alala, pagdating mo doon, makikilala mo ang mga senior brother, sister, at iba pang mga tauhan sa sekta. Ituring mo silang lahat na parang pamilya, walang ibang tao roon. Maging komportable ka lang sa kanila. Kahit takot pa rin, pumayag si Yulian na mauna. Nakaupo sa bangka, nakarating siya sa isla. Napagtanto niya na ang islang ito ay may mga kakaibang katangian, hindi maaaring lumipad, kahit gaano pa kalakas ang isang cultivator, dahil sa espesyal na gravity. Ang lugar na ito ay napakaligtas. Napagtanto niya na ang islang ito ay 1,000,000 beses na mas ligtas kaysa sa dating tirahan. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang kaaway, kahit pa ang buong angkan nito ang sumugod, hindi siya mapipinsala rito. Lubos siyang nagpapasalamat kay Yexing sa pag-aayos ng isang ligtas na lugar na parang paraiso para sa kanya, samantalang dati ay takot na takot siyang mag-isa. "Oh Master, kayo po ay tunay na kahanga-hanga." Pagkatapos, nagsimula siyang makisalamuha sa mga tao sa isla,
Tinutulungan sila sa mga ordinaryong gawain tulad ng paglalaba, paghuhugas ng pinggan, mga bagay na hindi niya kailanman ginawa noong siya ay reyna pa. At hindi siya nakaramdam ng lungkot o pagkainis, sa halip, napakasaya niya, mas masaya pa kaysa noong reyna pa siya. Ang kasiyahan sa simpleng pamumuhay at pagtulong sa iba ay nagbigay sa kanya ng isang ganap na bago at kahangahangang pakiramdam. Kailangang aminin na si Master ay tunay na kahanga-hanga. Dinala niya ako sa isang tunay na paraiso. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi ni Yexing Yun na aalis siya at babalik makalipas ang 2 araw. Kaya't bumalik siya sa kanyang ligtas na lugar. Nakatanggap siya rito ng mga aklat at ibig sabihin ay mula sa system, tulad ng nakita natin sa nakaraang episode. Kaya para mapanood ang binigyan din siya ng device. Isinalpak niya ang at dahan-dahang pinanood ang laman nito. Pinanood niya ito ng matagal. Karaniwan, ang laman ng ay iba't ibang pamagat ng pelikula, drama, maraming palabas na sikat sa Earth. Karamihan dito ay napanood na niya, at ang mga hindi pa niya napanood ay talagang nakakainip. Lubos na naguluhan ang kanyang isip. Itong sistema, walang kwentang bagay ang ibinibigay, sobrang walang kwenta na nagugulo ang isip ko. Dapat nagbigay ito ng mas interesante. Halimbawa, kung binigyan kami ng anime version ng Viet Jixinzeng, mas masaya sanang panoorin pero wala. Tungkol naman sa mga aklat, wala ring espesyal. Karamihan ay comics o nobela. Dadalhin ko na lang ito sa silid-aklatan, bahala na kung sino ang gustong magbasa. Ngunit napansin ko, ang mga tao rito ay mahilig magbasa kaya mukhang magiging interesante ito. Gumaganda ang buhay ko. Si Kinmo na dating walang kwentang disipulo ay naging isang taong may ordinaryong kwalifikasyon na. Dahil sa kanya, kaya naging 5 ang kabuang bilang ng mga disipulo. Kaya malinaw na kung bakit sila naging 5. Habang siya ay nakaupong nagpapahinga, dumating si Yuyin na may dalang tsaa para sa kanya. Iniabot niya ito, Master, heto po ang tsaa. Sinabi rin ng master niya, Yuyin, salamat sa pagdadala ng tsaa. Sakto habang umiinom ng tsaa, dumating si Songshen, ang unang disipulo. Sinabi ni Yexing Yun, Songshen, halika, maupo ka, sabay tayong uminom ng tsaa. Nakita rin niyang naroon si Yuyin. Itinuring ni Songshen si Yuyin bilang junior sister. Sinabi niya, narito rin pala ang ika-5 junior sister. Bumati rin ito. Sinabi ni Songshen, Master, ipapaalam ko lang po, may isang grupo ng tao na dumating sa labas, kabilang ang isang napakalakas na babae. Nagbanta sila at diretsong pumasok, sumisigaw na papatayin daw nila ang ika-5 junior sister ko, si Yuyin. Nang marinig ito, natakot si Yuyin at namutla. Diyos ko, siguradong si Ansuyun ang tinutukoy niya, siya nga ang gustong pumatay sa akin. Idinagdag pa ni Songshen, napatay ko na po siya. Nagalit si Yexing Yun, ano? Naglakas loob silang patayin ang mga kapatid mo sa sekta. Tama lang napatayin ang hayop na iyon, napakagaling. Ipakita mo sa akin, sino ba talaga yung lapastangang iyon na pumunta rito? Dali, ipakita mo sa akin. Agad dinala ni Songshen ang bangkay. Iyon nga ang bangkay ni Ansuyun, at inihagis niya ito sa lupa. Nakita ito ni Yuyin, tinitigan niya ito ng matagal, at sa sobrang takot ay parang nanghina ang kanyang buong katawan. Dahil noong unang umatake si Ansuyun, alam nating hindi iyon ang tunay niyang katawan, isang clone lang, ngunit ito talaga ang kanyang totoong katawan. Naisip niya, ang babaeng ito, namatay ng ganito kabilis? Dati napaka-arugante niya sa mga disipulo ko, pero tingnan mo ngayon, namatay siyang parang aso. Hindi ako makapaniwala. Sa sandaling iyon, sinabi ni Songshen sa isa pa, hanggat narito ako, hanggat narito ang mga senior brother mo, kung may manggugulo sa iyo, poprotektahan kita. Mula ngayon, kung may darating pang ibang lapastangan, papatayin ko silang lahat para sa iyo. Naisip ni Yuyin, sila ang mga senior brother ko, tama iyon, pero gaano nga ba sila kalakas? Nakayang patayin si Ansuyun sa isang suntok lang. Biglang nagliwanag ang kanyang isip, naunawaan niya. Yung mga matatanda sa labas, yung mga gumagawa lang ng simpleng trabaho, hindi mga opisyal na miyembro ng sekta, at hindi rin disipulo ni Master, ay ganoon nakalakas. Sila pa kaya na mga unang disipulo ni Master, mga senior brother ko pa, natural lang na ang lakas nila ay kahindik-hindik. O Diyos ko! Kaya pala napatay nila siya sa isang suntok. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat.
Itong bangkay na ito, dalhin mo na at itapon sa labas. Sumagot din si Song Shen, opo, sige po. At dinala niya ang bangkay paalis. Tiningnan ni Yuyin ang kanyang master at naisip, ang balita ng kanyang pagkamatay ay tiyak na iayanig sa mundo ng mga immortal, magugulo ang buong immortal world. Ngunit tingnan mo, si senior brother ay masaya pa rin, si master ay masaya rin, na parang walang nangyari. Siguradong hindi sila ordinaryong immortal, malamang nasa mas mataas silang level kaysa immortal, marahil ay nasa god level na. At wow, isang god level ang master ko, at pinoprotektahan pa ako. Ang pakiramdam na ito, na may napakalakas na nagpoprotekta sa iyo ay talagang kakaiba. Agad siyang lumapit at minasahe ang mga paa ng kanyang master. Sinabi pa ng master, napakaginhawa, ang galing mo, gusto ko to, sige pa, sige pa. Lumapit si Yuyin, sobrang naantig siya na napaluha siya. Tulad na nabanggit dati, sa immortal world o sa nakaraang buhay, namuhay siyang parang reyna, may mga alagad, hindi kailanman gumawa ng anuman para sa sarili. Ngunit dito, ibang-iba ang kanyang buhay at napakasaya niya. Sakto noon, may sumigaw ng buong pananabik, yehe. Ang galing, ang galing, ang galing. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang kamukha ni Saitama ng One Punch Man. Nakita nating nakatanggap siya ng mga aklat, kabilang ang mga comics, at ang One Punch Man ay isa ring mga, ibig sabihin ay Japanese comics. Nabasa niya ang One Punch Man at sobrang nagustuhan niya ito, kaya itinuring niya ang sarili bilang si Saitama, nagpakalbo, at nagsuot ng damit na katulad ng sa kanya. Ngayon, pati ang espada na ginagamit niya sa pakikipaglaban ay itinapon na rin niya. Sinabi niya, hoy, ako si One Punch Man, isang suntok lang ang kailangan ko, para saan pa ang espada. Kaya itinapon niya ito. Pagkatapos, may isa pang lalaki roon na nagbabasa rin ng aklat, maaaring nobela o mga, hindi ko alam kung ano ang binabasa niya, nakikita ko lang na itim ang takip ng pamagat, siguradong may mali sa translation. Nagbabasa siya at nakasuot ng pang-samurai. Habang siya'y nagbabasa, mula sa likuran ay lumitaw ang isang immortal, yung nakita natin sa mga nakaraang episode na nag-anyong tao, natatandaan mo ba? Lumapit ito at nang makita siya, nagtaka, hoy, nagbabasa ka ng libro. Pero marunong ka rin palang magbasa? Inilabas nito ang espada, akmang atake kay Liu Xui. Mabilis na kumilos si Liu Xui, iniunat ang kamay para salagin ang patalim. Nagulat ito, paano mo nagawa iyon? Kailan pa? Sinabi ni Liu Xui, wow, ang galing. Mukhang habang kasama si Master, kusa nang gumagaling ang katawan ko, hanggang sa punto na kaya kong salagin ang espada nang hindi kumikilos, para protektahan ang sarili. Ang interesante. At dito nagtatapos ang kabanata. Tapos na ang kabanata, tapos na rin ang video. May isa pang video na darating, kaya maghanda na kayong matuwa. Magkita tayo makalipas ang 1 oras, paalam muna. Mga 6 hanggang 8 buwan ang lumipas, ibig sabihin, mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Sa loob ng sekta, normal ang takbo ng lahat. Marahil ay nagtataka ka, 5 lang ba ang miyembro ni Xingyun, wala bang nadagdag? At sa kabuuan, mayroon ng 29 na miyembro. Nakita niyang ang 29 na tao ay isang magandang progreso, maayos ang takbo ng mga bagay. Ngunit sa 29 na ito, wala ni isa ang may interes sa kultibasyon, lahat sila ay mas gustong magbasa ng comics. Nakita natin sa dulo ng nakaraang episode na nakakuha sila ng mahiwagang kapangyarihan mula sa pagbabasa ng comics, na naging dahilan para kahit ang mga ordinaryong tao na hindi kwalipikadong maging disipulo ay naging disipulo na rin. Umabot na sila sa 20. Sa sandaling ito, isang disipulo ang lumapit kay Xingyun, Master, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Sinabi ni Xingyun, sige, pero sabihin mo muna kung pang-ilan kang disipulo at ano ang pangalan mo. Sumagot ang disipulo, ako po ang ika-28 sa 29 na disipulo, ang pangalan ko po ay Chuxian. At huwag siyang pagkamalang babae, lalaki siya. Nagmakaawa siya, Master, may kaunting problema po sa bahay ang aking pamilya, kaya kailangan ko pong umuwi. Narito po ako para humingi ng pahintulot sa inyo. Sinabi ni Xingyun, humingi ka ng pahintulot, ngunit anong problema ang nangyari sa inyo at mukhang malaki nga ang problema mo. Paliwanag ni Chuxian, medyo malaki nga po ang problema.
Ang aking pamilya, ang Chu clan, at ang Liu clan ay may magandang ugnayan na mula pa sa aming mga ninuno. May kasunduan na po sa kasal sa pagitan ko at ng isang babae mula sa Liu clan. Ngunit nakita ng Liu clan na unti-unting humihina ang aming pamilya, hindi na tulad ng dati, at ako mismo ay walang gaanong talento, kaya lumapit sila sa akin para kanselahin ang kasunduan sa kasal. Kaya po gusto kong umuwi. Naisip ni Yexing yun, kanselahin ang kasunduan sa kasal. Ibig sabihin, minamaliit nila ang disipulo ko, paanong nangyari iyon? Kaya, sinabi niya kay Yuyin, ang disipulong may pulang buhok, sumama ka sa kanya pabalik sa nayon, ipakita mo sa mga gustong kumansela ng kasal na hindi kayo basta-basta. Sumagot si Yuyin, opo, sige po master, titipunin ko ang mga tao at aalis agad. Inutusan niya ang iba pang mga disipulo, makinig kayo, hali kayo rito. May problema sa bahay ang ating kaibigan, tutulungan natin siya. Tara na. Lahat ng disipulo ay puno ng sigla at kumpiyansa, tara na. Paanong hahayaan nating maliitin ng iba ang ating kaibigan? Sa sandaling ito, natuwa rin si Chuxian, naku po, ang daming senior brother at sister na tutulong sa akin, siguradong hindi ko na kailangang mag-alala pa. Ngunit biglang huminto si Yuyin at sinabi, makinig kayo, mauna na kayo, susunod kami agad. Nagtanong ang lahat, bakit po? Bakit hindi sabay-sabay? Sagot ni Yuyin, isasama natin ang ikawalong miyembro, ang ating ikawalong junior sister. Nagulat ang lahat nang marinig ito, bakit siya isasama? Huwag siyang isama. Pati ang lalaking nakasuot ng pang-samurai na nakita natin sa nakaraang episode ay nagsabi, bakit po, ikalimang senior sister? Bakit niyo po gagawin yan? Hindi siya ordinaryong babae, napakaganda niya pero madaling magalit at umatake ng ibang tao, nananakit ng walang pinipili, kaaway man o kaibigan. Marami na siyang nasaktang senior brother at sister. Kung isasama natin siya, baka tayo pa ang balikan niya. Sakto habang pinag-uusapan siya, lumitaw ang ikawalong babae, si Xia Yuning, na tumatalon at nagsabi, narinig kong may kaguluhang magaganap ah. Pupunta kayo sa gulo nang hindi ako niya iaya, hindi pwede yan. Nandito na rin ako, isama niyo ako, tatapusin ko silang lahat. Sinabi ni Yuyin, kita niyo na, sinabi ko na sa inyo, ganyan talaga siya, hindi kayo nakikinig. Pagkatapos, sumama na rin si Xia Yuning. Ang ibang malalaking pamilya, kabilang ang Liu clan, Chen clan, at iba pa ay dumating din nagbasyan sila. Dumating para kanselahin ang kasal, si Liu Ruyan ay mayabang na nakatayo roon. Siya ang pinakamahalagang babaeng miyembro ng Liu clan. Naroon din ang ama ni Liu Ruyan, ang pinuno ng Liu clan. Naisip ng pinuno ng Liu clan, hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Sa pangkalahatan, ang Liu clan at Chu clan ay may magandang ugnayan na mahigit 100 taon na, ang kasalan sa pagitan ng dalawang pamilya ay karaniwan. 20 taon na ang nakalipas, itinakda na natin ang kasal ng ating mga anak na kapag lumaki sila ay ikakasal. Maayos naman ang lahat. Ngunit biglang si Liu Ruyan, ang batang ito ay nagkaroon ng malaking pag-unlad sa kultibasyon, ngayon ay 20 taong gulang pa lang ay naabot na niya ang immortal realm. Kaya nagsimula silang maliitin tayo. Siya ay isang immortal, tiyak na marami pang makakamit sa hinaharap. Ngunit ang ating pamilya, kahit anong gawin, ay hindi makakaabot sa ganoon. Mukhang sa hinaharap, ang buong kontinenteng ito ay maaaring mapailalim sa kanyang pamamahala. Kaya natural lang na maliitin tayo. Sinabi ni Liu Ruyan sa ama ni Chuxian, makinig ka, narito kami para kanselahin ang kasunduan sa kasal, kanselahin mo na agad. Narinig ito ng mga miyembro ng ibang pamilya at nagbulungan, para kanselahin ang kasal pala? Mabuti naman, anak siya ng Chu clan, pero mukhang nakakaintindi naman. Itong kasunduan ay itinakda ng kanilang mga magulang noong bata pa sila. Ngunit ang isang mahusay na babae ay dapat ikasal sa isang mahusay na lalaki na karapat-dapat, bakit naman siya ikakasal sa isang walang silbi? Tama lang na kanselahin ang kasal. Ngunit ang pagkansela ng kasal ay isang malaking kahihiyan. Kaya, sinabi ng ama ni Chuxian sa Liu clan, tingnan ninyo, ang ginagawa ninyo ay hindi tama. Noong una ay nalito rin ako, kung gusto ninyong kanselahin ang kasal, dapat ay ako lang ang tinawagan ninyo, bakit kailangang tawagin pa ang ibang mga pamilya? Sinadya ninyong tawagin ang ibang pamilya para hiyain ang Chu clan sa harap ng lahat. Ang ginagawa ninyo ay talagang hindi tama. Hindi ninyo dapat ginawa iyan.
Pumapayag akong kanselahin ang kasal. Tinawagan ko na ang anak ko, hintayin siyang dumating at magsabi ng isang salita at kakanselahin na ito. Ngunit ang pagtawag ninyo sa ibang pamilya para hiyain kami ay talagang hindi tama. Hindi ba kayo nahihiya? Kahit kaunting hiya ay wala ba kayo? Sakto noon, isang tanod ni Liu Ruyan ang sumipa sa ama ni Chuxian at sinabi, matandang iyan. Miyembro ka ng Chu clan, dati ay maganda ang relasyon kaya hindi ka namin ginagalaw. Ngunit iba na ngayon, maaari kitang patayin agad. Ngunit wala akong gagawin nang walang utos mula kay Yaong Miss. Sinabi rin ng mga miyembro ng ibang pamilya, kanselahin mo na agad ang kasal, kung hindi, kami ang gagawa. Sinabi ng ama ni Chuxian kay Liu Ruyan, Ruyan, dati kang napakabuting bata, ngunit tingnan mo ngayon kung gaano ka nakasama. Ibang-iba ka na. Dagdag pa, minamaliit mo ang anak ko. Hindi walang silbi ang anak ko, napakatalentado niya, halos kasing talento mo. Ngunit nagkaroon siya ng maliit na aksidente na sumira sa kanyang pundasyon sa kultibasyon, kaya hindi na siya makapagpatuloy pa. Kung hindi, ngayon ay siguradong kasing taas na ng sa iyo ang kanyang kultibasyon, isa na rin siyang immortal. Kawawang bata, dumanas ng ganyang kasawian. Dapat sana ay ikinasal ka sa kanya, sinuportahan mo siya, ngunit pinagtaksilan mo siya dahil nawala ang kanyang kapangyarihan. Ikaw ay tunay na masamang tao. Nang marinig ito, muling nagalit ang tanod, sumigaw ng malakas, matandang iyan, nangahas magsabi ng masama tungkol sa aming Yaong Miss. Gusto mo bang mamatay? At muli siyang sumugod para umatake. Ngunit ang anak niya, si Chuxian, ay humarang. Tigil! Sino ang maglalakas loob na saktan ang ama ko? Nang makita ng lahat si Chuxian, nagsitawanan sila, haha, sa wakas, dumating na ang walang silbi, dumating na ang walang silbi. Dito ko natatapusin. Ang susunod na episode ay lalabas pagkatapos ng 3 o 4 na araw. Magkita tayo pagkatapos ng 3 o 4 na araw, paalam.